Ito ang nakakapagtaka. Si Claire Castro, di putang ina mo! Bobo at gago! Si Claire Castro! Noong September 21 na rally, doon sa Luneta, isang babae na nagtatas ng kamay na kumakanta, sabi niya, Marcos Duterte walang pinag-iba. Yung kilikili niya, nangitim na. Bakit nangitim ang kilikili niya? Kasi kahit yung pambili niya ng tawas, ninakaw ng mga kongresista. Pilipinas, ano na? Yan ang naganap na rally kagabi, October 12, dyan sa may Forbes Park na dinaluhan nila Congressman Kiko Barsaga at yung si Kuya Park, yung batang matapang. Yan ang pag-uusapan natin kung bakit nagkakaganito na ang bansa natin. Kaya lagi natin tanong rito, Pilipinas, ano na? Yan ang tanong na mahirap sagutin. Pero siyempre, bago tayo magsimula rito, shoutout po muna sa ating mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, at siyempre pa dun sa mga suki nating komentos. At hindi ligtas dito yung ating mga bashers, shoutout din po sa inyo. Manood lang kayo. Kung gusto niyo mag-comment, open ang comment section dyan para po sa ating lahat. Ngayon, kagaya ng pinag-uusapan natin dito at kagaya ng napanood natin, yung rally na nangyari kagabi sa Forbes Park. Pero sa umaga niyan, meron ginanap doon sa Raha Sulaiman Park na dinaluhan niyan itong ni Kuya Park. Puro park ito Baka mamaya, nandun din sa Sandara Park at saka sino pa yung isang park na import ng Shell noon? Bobby Parks! Joke lang yun kidding aside. Pag-uusapan natin itong nangyari na rally kagabi dyan sa Forbes. Ang hirap banggitin nito sapagkat ito ay tahanan, tirahan. Ito yung lugar ng mga mayayaman. Kagaya ng sinabi nga nila na nandyan nakatira si Saldico at saka itong si Martin Romualdez. Dyan sila. Kilala itong lugar na ito na talagang tirahan ng mga mayayaman. Maging si Senator, the people champ, Manny Pacquiao, dyan po. May bahay din po siya dyan. Ngayon, hindi yan ang pag-uusapan natin dito. Yung pag-uusapan natin yung mga kawatan ng mga politiko dito sa bansang Pilipinas ng kakapal ng mga pagmumuka na magpahanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas. Hindi pa rin nagpapakita. Pero bago tayo magsimula, siyempre bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa, sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick, ang Pilipinas. Ano na? Yan ang parating nating tanong dito. Kasi nga, nagkakagulo na itong ating bansa. Noong September 21 lang, kung maalala ninyo, nagsagawa na naman ang rally ito. Itong mga tao na ito na talaga namang ayaw sa korupsyon. Sino ba naman kasi ang may gusto ng korupsyon? Pero kung itong mga politiko ang tatanungin natin, ayaw rin nila ng korupsyon? Sa totoo lang, ayaw rin nila yan. Pero ginagawa nila nang hindi nila ginusto raw. Ginagawa nila nang hindi nila namamalayan. Pwede ba yon? Na ginagawa nilang maging corrupt na hindi nila namamalayan? Mukhang hindi maganda yan. At eto pa ang pag-uusapan natin dito. Etong si Boyeng Remulla na naging ombudsman na. Malupit talaga. Kaya nga lagi ang tanong natin dito, Pilipinas, ano na? Bakit nagkaganito na? At isa pang pag-uusapan natin, nabubulol ako. Isa pang pag-uusapan natin dito, itong Pangulo ng ating bansa, nakikipag-uusap na ito sa kanyang yumaong ama. Ano na nga ba ang nangyayari sa ating bansa? Kaya nga uulitin ko yung tanong, Pilipinas, ano na? Gising, bangon Pilipinas. Kaya sa darating na eleksyon, 2028, baka magkaroon na naman tayo ng amnesia. Huwag na natin iboto yung mga hindi karapat-dapat. Lalo na yung nagbibend ng law. Naku naman, isa rin ito na nagbibend ng law. Alam na ninyo kung sino yun. Kilalang kilala ang apelyido nito. Wala tayong pakialam dyan sa batas. Ang importante, yung sigaw ng mamamayang Pilipino. Tama ba yon? Talaga naman. Talaga naman. Tapos ito pa ang masama. Yung sumang-ayon na pwedeng i-bend ang law, ito pa ngayon yung nandyan sa law. Bilang isang ombudsman. Pilipinas uli. Ano na ang nangyayari sa ating bayan? Na talaga naman, hindi ko alam. Hindi ko na alam kung paano ang gagawin natin dito. Kaya nga ito nga, nagsagawa na naman ng panibagong kilos protesta sa pangunguna po ni Kiko Barsaga. Buti na lang mayroon tayong Kiko na nagmamalasakit. Iba yung Kiko doon sa Senado, iba itong Kiko na ito na meow 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 meow. Saludo ako sa iyo, Kiko Barsaga, hindi Kiko kung ano pa man. Magkaiba yun. Magaling lang sila mag-imbestiga doon sa mga
alam na ninyo, pagka hindi sila sabit. Pero pagka sumabit na sila, pag alam nilang matutumbok na yung kanilang mga nako, ito yung sinasabi natin dito, mahirap na magsalita. Pero hindi pwedeng hindi tayo magsalita. Kasi nga, kung hindi tayo magsasalita, sinong magsasalita? Di ba? Napapansin ninyo itong mga vloggers ng mga ob-ob. Shoutout sa inyo mga ob-ob ng mga vloggers. Tuwan-tuwa kayo na naging ombudsman itong si Boyeng Rimulya. Kagaya din ang ginawa ninyo nung ginawang Chief PNP si General Torre. Tuwan-tuwa kayo. Anyari sa Torre ninyo ngayon. Hindi ko lang alam kung totoo yung mga lumalabas na pati si General Torre naghihikayat na rin na sumama nga sa rally. Hindi ko lang alam, hindi ako sigurado doon, baka AI lang yon. Pero sa pagkakaalam ko, tuwan-tuwa ang mga ob-ob ng mga vloggers dahil nandyan na, naging ombudsman na. Yung siyempre, yung amo nila na si Boyeng Rimulya. Yung taong pumapayag na pwede palang i-bend ang law. Ang nagsabi nun, kapatid din ni Ben. Alam na ninyo, andyan, nakikita ninyo yung picture, oh. Kaya, sa 2028, kaya lang, malayo-layo pa ito kasi bagong salta pa lang ito. Sa 2028, baka makalimutan ninyo, mga kababayan, mga kapatid at mga boss. Markahan na ninyo, kesan nyo na yan. Sa totoo lang, isa tayo sa tagahangan yan, nung araw. Pero ngayon, bakit ganito mga tao? Simula nung nakapasok sila dyan sa Senado, mukhang nagbago ng ihip ng hangin. Yung inaasahan ng mga taong bayan na magtatanggol sa mga maliliit, eto na yung babali sa batas dito sa Pilipinas. Pwede ba yun? Pwede! Nagawa nila yun? Nagawa nila. Nagtagumpay. Naging ombudsman pa nga. Paano nangyari yun? Kaya itong rally na ginagawa ngayon, yung nangyari kagabi, yung rally na yan, siyempre, eto, sasabihin ng mga ob-ob ng mga vloggers, rally ba yun? Bakit ilang dosena lang, mas marami pang mga pulis? At least, lumabas sila. Nagpahayag sila ng kanilang damdamin. Naging totoo sila, hindi kagaya ninyo, mga bulag kayo. Mga vloggers kayo ng mga bulag. Alam na nga ninyo na baluktot at kung ano-ano na nangyayari ngayon. Nakikita na ninyo ng mga kawatan. Yung pinagtatanggol ninyo, pilit nyo pa rin pinagtatanggol. Bakit? Nakikinabang kasi kayo eh. Kasi ang pera na ninakaw nila, napupunta rin sa inyo. Nakikibahagi kayo. May bahagi kayo. Kaya tuwan-tuwa kayo, mga ob-ob kayo, mga vloggers kayo, pag ganito na ang sitwasyon. Ito yung sinasabi natin dito, ang hirap ispilengin ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaya panay ang tanong natin dito, Pilipinas, ano na? O diba? Paano ninyo sasagutin yan? Mag-comment kayo dyan sa baba. Lalo na itong mga ob-ob ng mga vloggers, paano ninyo sagutin yung tanong ko? Ilang beses na natin tinanong yan dito. Tignan natin kung sino yung pinakamalupit na sagot dyan sa baba. At yun ang itatalakayin natin dito sa susunod na mga video natin. Kitang-kita nyo na. Kahit yung mga batang wala pang kamuhang-muhang. Eto si Kuya Park, ilang taon lang ito. Batang-bata pa ito pero namulat ito sa katotohanan. Kaya saludo tayo dyan. Ito sana yung magsilbing halimbawa. Ito sana magsilbing ehemplo ng mga kabataan. Ito sana yung gayahin ninyo. Ang problema sa iba, hindi naman lahat ng mga kabataan, pag may ganitong mga rally at mayroong gumagawa rin ng ibang organisasyon na gusto rin mag-rally pero panira, gustong maghasik ng lagim. Dahil sa ganon, doon sila pumupunta. Naalala ninyo yung rally noong September 21 ng mga ob-ob ng mga bata na nagsunog ng container van at nagsunog ng motorsiklo? Naalala ninyo yon? Buti nga sa inyo, mga ob-ob kayo. Hindi dapat ganyan yung pamamaraan. Kung gusto natin mabago ang ating bansa, magpahayag ng damdamin. At ito lang masasabi ko, hindi yan makukuha sa isang araw lang. Isang araw, hindi po pwedeng isang araw lang yan. Hindi yan bababa. Kasi magsasalita na naman yung babae dyan sa Malacanang. Sasabihin na naman, ilang piraso lang naman yun. Nabibilang ko sa mga daliri ko. Paano bababa ang Pangulo nun? Sila lang yung may gusto. Mas maraming Pilipino, mas maraming mamamayang Pilipino ang may gusto pa na manatili sa pwesto ang ating Pangulo. Malamang yan na naman ang sasabihin nitong babae na ito. Inaway na nga ito ni Manong Chavit Singson. Tinawag na itong attack dog. Hindi na ito spokesperson. Attack dog na ito. Yan ang mga napapala ninyo. Dahil sa, yan ang gusto. Yan ang mga nangyayari. Kaya maging mulat dapat sana ang mga tao ngayon. Lalong-lalo na yung mga taong, alam ba ninyo, na hindi pa pinapanganak yung mga anak, mga apo natin. Yung mga anak ng mga anak natin, may utang na. Bakit? Ang daming perang nawala. Ang daming perang inutang ng bansang Pilipinas para bayaran, pero ninakaw lang ng mga kawatan, ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Nagets ninyo? Doon sa mga hindi nakagets nito, mga ubob kayo.
Kasama nyo yung mga vloggers sa mga ubob. Mga vloggers, mag-react kayo. Mga ubob kayo. Nakaka-high blood lang po kasi yung nangyaring rally, ilang beses na ito. Abangan ninyo pag ang Iglesia ni Cristo ang gumawa niyan. Malinis, walang gulo, disiplinado, pero solido. Alam ba ninyo yung solido? Pag tinamaan kayo ng lintik nito, yun, solido. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat, pwera lang sa mga taong. Teka pala, kayo, tanungin ko muna kayo. Pilipinas, ano na, mag-comment kayo dyan kung sino yung pinakamalupit na comment. Yan ang itatopic natin sa susunod na mga video natin. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat, pwera lang sa mga taong. Obob. Obob. Obob.